we acknowledge that you are our very powerful God. Thank you so much, O Lord, for this wonderful opportunity once again that we gathered, Lord, via Zoom to bless your name, to honor you, and to worship you in spirit and in truth. We ask the Holy Spirit, Lord, to intervene in our midst, O Lord, and let your powerful presence be manifested as we continue for our Daybreak Global today. Lord, entrust to you also the message that I'm going to preach, O Lord. Let your powerful words be upon us, Lord, and we need to absorb your message, Lord, wholeheartedly. And thank you so much, Lord, for the commitment of your people. We entrust to you every part of our daybreak today, and we claim your victory over us, Lord, by the precious blood of Jesus, and surround us with your warring angels for our protection. Lord, thank you because you are our very personal God, and you will speak, Lord, something powerful within every one of us. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Sige po, nais ko pong mag-share ng message. Pagpamanhin niyo po ulit na hindi doon nabasa kong mabuti, na-reflect ko naman yung message na binigay po sa akin. Pero kanina lang ay sa pagpipray ko, ito po yung ninanais ko na ma-share at alam ko ito ay so may permission ng ating Panginoon. So nais ko pong pasimulan yung message ng Diyos sa ganito pong declaration, I am ready for a new challenge. So 3 weeks ago po ay with conviction ay ibinigay ng Panginoon sa aking puso itong declaration na to. And then kaninang nag-uusap kami ni Mirna, kanya pala pinadeclare sa akin ng Panginoon noon sa Grace at sa iba pang pinupuntahan ko itong declaration na to ay meron siyang mahalagang mensahe noon na ngayon ay nakikita namin kung bakit ito yung pinadeclare niya. Hindi naman ibig sabihin dito ay naghahangad ako o tayo ng very challenging situation. No po, pero pinapaunawa lang nito na anuman yung ipahintulot ng Diyos na challenge sa ministry, sa personal na buhay, o maging sa iba pang aspeto ng kalagayan natin ay handa tayo sapagkat meron Diyos na punong-puno ng pagmamahal at kapangyarihan. So the title of God's message for us today is Greater Things Are Waiting from Isaiah chapter 43 verses 18 to 21 na ganito po yung sinasabi, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and the streams in the wasteland to give drink to my people, my chosen. Wow. The people I form for myself, that they may proclaim my praise. So, alam ko po na itong salitang ito ng Panginoon ay napapanahon pa rin sa ating lahat sapagkat nasa pangatlong buwan pa lang naman tayo ng 2025 ano po at ngayon ay March 4 kung saan ay patuloy nating nakikita na nasa first quarter po tayo ng kasalukuyang taon. So the question, what are the things that we need to see from Isaiah 43:18 to 21? So bago po natin tignan yung mga kasagutan dyan, ay magandang refresh pa rin tayo doon sa declaration sa 2025. Di ba? Madalas nating naririnig, 2025 is the year of open doors na magbubukas ng mga pinto ang Panginoon, bubukas ng mga opportunity ang Panginoon sa body of Christ. And also 2025 is the year of double grace na sinasabi sa prophetic revelation sa Rosh Hashanah, meaning double blessing,
double increase, double miracle, and double breakthrough for our lives as followers of Jesus. Now, the answer for this question, Isaiah 43:18-21 is a demonstration of God's unwavering commitment for His people. So, tandaan po natin yan, unwavering commitment niya sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Isaiah 43:18-21 brings a powerful message of hope and renewal. This is a challenge to embrace new things from our God. Sapagkat ang Diyos ay masaya siya na nagpapahayag ng mga bagong mga bagay at nagbibigay ng mga bagong mga karanasan na punong-puno ng pagpapala. So we should internalize also the power of God to create new opportunities. So we need to embrace His desire to bring significant transformation and restoration in people's lives. Ano po? Kasama po tayo doon. Isaiah 43:18-21 promises a redemption greater than the Exodus. So tandaan natin na nilabas ng Panginoon noon yung mga Israelita mula sa pagkaalipin sa time ng Exodus. Pero mas matindi pa pala yung ipinakikita ng Diyos dito sa Isaiah 43:18-21. This is the new Exodus of the Israelites, which is better from the first one. Sapagkat ang ating Diyos ay sinasabing the best is yet to come. Laging ganun yan. So this is also a message of God, of open doors for them, no po, during that time. At sa panahon natin ngayon ay pinakikita rin ng Diyos na mas matindi pa yung mga gagawin niya kaysa sa mga dating ginawa na niya sa buhay natin. God is always willing to do greater things that He had never done before. Tandaan po natin yan. God is able to do something which is completely new. So laging ganyan po ang ating Panginoon. Talagang bago at bago yung kaya niyang gawin sa buhay natin at mag-expect po tayo sapagkat tayo ay mga mananampalataya. God is always willing to give us a fresh start because God is the author of level up. Dito sa Grace kasi declaration po namin ito. And He is the God of acceleration. Kanya imposible na hindi tayo mag-accelerate sa pananampalataya sa lahat ng aspeto ng buhay natin kapag humahawak tayo sa makapangyarihang Diyos na tumawag po sa atin. So God offers a great future for His people. So sabihin mo, akin yon, di ba? Sapagkat ikaw ay mahal ng Diyos. With conviction, sabihin mo, akin yung great future na yan. At kung may mga pinapangarap ka, angkinin mo na ngayon sapagkat walang imposible sa Panginoon. So while I was preparing this lesson, walang S po yan, God impressed into my heart, your problem is not the conclusion, but a new beginning. So tandaan po natin, ano man yung problema natin ay hindi conclusion yan, but a new beginning. Kanya nga sabi sa umpisa kanina, I am or we are ready for a new challenge. Matagumpay yung mga ministries na ginawa namin sa Sultan Kudarat, sa New Corella at maging doon sa Davao City. Ano po? At taga ron pala sa Sultan Kudarat si Sister Vian, yung isang member natin diyan sa Dubai. So nung nagla-lunch kami nung Thursday before na pumunta kami doon sa hotel namin ni Mirna sa Davao City, so naka-receive si Mirna ng text message sa Messenger na nagsasabing na diagnose ng colon cancer yung aking father-in-law, tatay ni Mirna, at 70% daw yung bukol at according to the doctor, malignant. So of course, initial reaction, malungkot po yun. Hindi natin pwedeng itago yung kalungkutan kasi mabigat na problem sa pamilya yan. Pero ito agad yung pumasok sa isip ko, our problem is not the conclusion, but a new beginning of God's powerful works and miracle.
Kanya hindi tayo dapat na malimitahan kung may mga dumarating man na sitwasyon at huwag tayong mag-conclude na hanggang dun na lang, sapagkat pasimula uli yun ng kapangyarihan ng Diyos. Then God said for us, greater things are waiting for you. Wala pa ring limitasyon yung puwedeng gawin ng Panginoon. And then what is the deeper message of God for us today? May tatlong bagay po uli. Number one, sa ating teksto sinasabi ng Panginoon, forget the failures of the past. Ano man yung mga naging kabiguan natin sa nakaraan, mga malulungkot na karanasan at iba't ibang mga pangit na sitwasyon, wag na nating dalhin pa sapagkat nakalipas na yon. At yan yung malinaw na sinasabi ng Panginoon sa atin. God, remember this, God forgives and restores because He wants His people to move forward and to accelerate. Kanya niya tayo pinatawad sa pagkakasala at ganyan restore niya tayo na maging kawangis ng Panginoong Jesucristo para mag-move forward tayo. Then, read ko talaga ito, put the past in the past. Sapagkat ganyan ka-serious yung Diyos na yung nakaraan ay huwag nang makaapekto pa sa atin. Kung masaya yung nakaraan, of course, maging masaya tayo. Pero magpatuloy pa rin tayo na higitan pa yung tagumpay. Kung bigo tayo nung nakaraan, magpasimula tayo ng panibago na may pagtatagumpay. God is encouraging us to look on the future so that we need to focus on Jesus. Kanya maging si Jesus ay si Apostol Pablo sa New Testament ay in-affirm niya yon, yung Isaiah 43:18-21. Sabi niya, brothers and sisters, sa Philippians 3:13-14, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Hindi ba? Malinaw na malinaw din ito na ibaon na sa limot yung nakaraan at magpatuloy doon sa panibagong sitwasyon na pinapupuntahan sa atin ng Panginoon at nangako ang Diyos ng pagtatagumpay. And you know, my deep realization habang piniprepare ko itong message na ito, our failure is when we fail to cancel or to let go of our past life. So kapag hindi natin na-cancel yung tinatawag natin human nature, kanya maraming mga mananampalataya na kinilala naman nila si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas pero wala pa ring pagbabago kasi hindi nila they failed to cancel or to let go of their past life. Ano po? Handaan natin nag-resurrect si Jesus Christ para mag-resurrect din tayong kasama siya. Kanya sabi ko dati, do not resurrect our old nature. And this is the reason of Christ's crucifixion. It is very sad if our ministry is being a caretaker of a nursery church. Sinabi po yan ng isang pastor, si Jim Simbala, ang pinakamahirap daw madestinuhan na church ay yung a nursery church. Kasi wala ka nang ginawa kundi mag-alaga ng nagtatampo, mag-alaga ng mga nag-aaway, mag-alaga ng mga nagdi-divide doon sa church, mag-alaga ng mga negative lagi yung attitude. And I agree with him. At lahat ng yan ay pinaiiwan ng Panginoon para maging matagumpay at matatag po tayo. So, the number 2, witness for Jesus in the present. Sapagkat napakahalaga nito na yung panibagong ninanais ng Panginoon ay kasama lagi yung Panginoong Jesucristo doon sa system ng buhay natin. Hindi siya maihiwalay. Sapagkat siya yung layunin ng buhay natin, ng pananampalataya natin at lahat ng mga ministries na pinagkakatiwala ng Diyos. We are called to demonstrate God's greatness to the world. Ano po? Kanya, how is your testimony? So nawa yung kadakilaan ng Diyos, yung kabutihan niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, yung na-share natin lagi, na-testimony natin sa maraming mga tao. So, na-witness namin ni Myrna yung very powerful na testimony at ministry ng Christ Mission doon sa Bacolod. 3 weeks ago, a month ago, nandoon din kami.
sapagkat ipinagkatiwala sa akin na bisitahin yung mga churches natin sa buong Mega Manila. Hindi lang ako natuloy na pumunta ngayon sa Qatar saka sa UAE ngayong March kasi biglang nag-Ramadan at hindi ko rin magagawa ng maayos yung mga dapat na ministry. So, itong Christ Mission dun sa Bacolod ay nag-start sila sa isang lugar na kung saan nakita nila ang araw-araw puno ng sugalan doon sa lahat ng lugar halos doon sa barangay na yon. Nagkalat yung sugalan, nagkalat yung nagiinuman, may tupada pa. Then maya-maya lang may naghahabulan na raw ng taga at saksak at lantaran yung pagda-drugs. Kahit na nakikita ng kapitan, wala na ring authority yung kapitan para sila ay maisaayos. So hindi madali dito sa Christ Mission Bacolod, ang pastor doon ay si Pastor Kevin Pedrosa, pero binababad nila sa prayer araw-araw kasama yung ilang mga miyembro at nagdadalaw sila doon sa community. So before na mag 3 years pa yung kanilang church ay nabago yung buhay ng mga taong naroroon. Ngayon sabi nila wala nang lantarang, wala nang nagiinuman doon sa daan o kalsada, wala nang nagsusugal doon, wala na yung tupada at wala na rin yung mga nagda-drugs. And that is because of the powerful works of the Holy Spirit. Pero ang totoo lang, nakita din ng mga tao yung buhay nila na punong-puno ng paglilingkod sa Panginoon. Yung testimony nila si Jesus talaga. At yung mga taong nabago talaga ang buhay ay naging magandang testimony doon sa lugar na yon. So binago sila ng Diyos sapagkat yung testimony nitong Christ Mission Bacolod ay kay Jesus talaga nakasentro, hindi yung buhay nila. So, ganyan din si Pablo, the testimony and message of Apostle Paul is about Jesus. Kanya nga doon sa Philippians 1:21, sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. So, ang tapang niyang sabihin nito kasi si Jesus yung buhay niya. Kanya maging sa mabigat na mga challenges sa pangailangan, si Jesus pa rin. Sabi niya, di ba, Philippians 4:19, and my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Sa Philippians 4:13, ang tatag din niya sinabi, for to me, ano ba yung Philippians 4:13? I can do all things through Christ who strengthens me. And then doon sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Sapagkat sa Philippians 1:6 pa lang ay very with conviction sinabi na ni Pablo, di ba, na being confident of this, that he who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of Christ Jesus. Kanya talagang ganun, katindi yung kanyang ministry sapagkat si Jesus, yung mensahe niya, si Jesus lagi yung kanyang patotoo. So inahamon tayo na patuloy ng buhay natin sa panibagong mga gagawin ng Panginoon sa atin ay laging si Jesus yung ipahayag natin at kabutihan ng Diyos. Because God wants us to have a new stories and new testimonies about Jesus. Kanya, kumusta po yung mga testimonies natin tungkol kay Jesus? And number 3, claim God's promises for the future. Na magandang makita natin dito sa Isaiah 43:18-21, yung promises ng Panginoon sa future na nakaugnay din kay Jesus Christ. Be reminded that God promises to do a new thing. At sabi nga dito sa ating text, so which is already happening and visible. Hindi nyo pa ba nakikita, sabi ng Diyos? So we need to open our spiritual eyes. We need to trust God completely because greater things from God are waiting. May nauna ng ginagawa ang Panginoon, pagtiwalaan natin yon. Kanya sabi sa Isaiah 43:19-20, binasa na kanina, see, I am doing a new thing. Now springs up, do you not perceive it? I am making a new way in the wilderness and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland to give drink to my people. Sabi niya, my chosen. At kasama po tayo doon. So we must be ready for a new challenge or challenges. Tandaan natin yan. Nang ibig sabihin ay magpakatatag tayo sapagkat ang Diyos naman nangako
na hindi tayo iwan ni pababayaan man. Ito po, internalize natin ito. Sinasabi, even in seemingly hopeless situations, God can create opportunities and provide sustenance. We need to believe that God is leading us towards a better life and a better future, even when life feels difficult. Remember that God can provide for our needs and guide us through challenging times. Amen to that. So again, ulit ko to, don't see your situation now. Ano man situation mo ngayon, ano man yung problem mo, as a conclusion. That is only the start of a better life. Papakita ng Panginoon na hindi conclusion yan, sapagkat meron siyang mas magandang gagawin. So then, habang pinagpe-pray ko yung conclusion ng message na ito, after kong mag-pray, nag-message, lumitaw sa cellphone ko, nag-pop up sa Facebook, yung salitang ito, Jesus wins. Yes, sabi ko, Lord, ang ganda nito. At ito yung conclusion ng message. Jesus wins, because our victory is Jesus. Victory belongs to Jesus. At yun po yung buhay natin na nakaugnay kay Jesus, ay mas nakikita natin yung tagumpay kaysa kabiguan. Mas nakikita natin yung kagalakan kaysa kalungkutan. At nakikita natin may mga bagong gagawin yung Panginoon dahil sa Panginoong Jesus. So yan po yung gusto kong i-share na message ngayon. God bless everyone. Amen and amen. Wow, praise God. Talagang ang pinakamataas na papuri ay binibigay natin ngayon sa ating Panginoon. Amen po ba? Talagang Amen. yung mensahe ng ating Panginoon, hindi lang sa araw na ito, sa araw-araw na nandito po tayo, kundi ba naman yun ay talagang continuously transforming our lives. Sa araw na ito, panibagong challenge po sa atin yun, ano? Yung atin pong the way we look at life. Hindi lamang yung ating pong mga naging mga nakaraan, kundi yung kasalukuyan at even sa mga darating na panahon. So, parang total package po talaga yung mensahe sa atin ng ating Panginoon. At talagang sa kanya po natin binibigay ang lahat ng papuri. And of course, maraming salamat Pastor Robert for bringing to us this message. Napaka-timely, napaka-relevant in such a time as this na alam natin napakarami pong mga challenges ahead of us, in front of us. Ay ito po yung napakagandang encouragement sa atin to strengthen us at to yung atin pong pananatili sa leading ng Holy Spirit sa ating mga buhay. At we hold on to that, and hindi lamang po ito syempre ang ating prayer po, hindi lamang po ito ating naririnig, hindi lamang po ito'y pumapasok sa ating tenga, kung hindi ito ay talagang titimo sa ating mga puso, at higit sa lahat ito ay ating isasapamuhay sa ating pang-araw-araw na pagharap sa mga anything, in any circumstance, in any situation na dumarating sa ating buhay. Okay, so praise God. At sige po, tayo po ay ngayon ay dumako na sa atin pong second part, yung ating prayer blast. We call it prayer blast o yung ating prayer time. At Sister Babes, Yes po. yes po. Good morning po. Good morning, Sister Babes. Sige po, tayo po ay pangungunahan sa ating prayer time ng ating kapatid. I know meron po siyang siguro po ipapaliwanag din niya sa atin. But do you want me to share the screen po, Sister Babes, for you?
or Yes po, Ate, please, if kung ah, okay lang po. Praise sige. God po. Okay. Sige Yes po. po. Thank you po, Pastor Robert, sa motivation na, tawag dito, sa motivation na binigay ninyo sa morning nito through the power of the Holy Spirit. Inspired po kami. Sabi nga po, additional lang po, God sees us, di ba sabi, God sees us, God hears us, God is with us, God protects us, God comforts us, God gives us peace, and God will take care of us always. In 1 Peter 5:7, share ko lang po, there will come a time when our tears will fail, but not because of problems, but because God answers our prayer. Praise God po. Amen. Dako po Amen. tayo. Yes po. Dako po tayo ngayon sa answered sa ating prayer blast. Alam ko tatlo lang po yung nasa prayer list ni Ate Pinet. So ano ko na rin po, schedule ko na rin po. Pwede po bang parang sunod-sunod na rin po. Okay, Pastor Rory, pwede po bang i-assign ko po kayo sa prayer for healing. And then today po is Tuesday, ang pillar po natin ngayon is sa nation and sa government, sa world peace. Can I ask po din si Ate Fenet, kayo na lang din po doon if okay lang po. And then yung pong huli natin, ano po ba yung huli natin? Alam ko meron Yung church yes and the po. ministry. Yes po, Ate Rona, are you able po ba to share, to pray for this? Sunod-sunod lang din po, yung leader na lang din po ang mag-aano sa atin para po tuloy-tuloy po yung flow ng banal na spirito sa atin habang nag-pray po tayo. Okay lang po ba? Sige po, tako na po tayo sa ating prayer. For a minute po, gusto ko po sana ini-impress sa akin ni Lord na gustong-gusto niya yung pinupuri natin siya, yung pinapasalamatan natin siya, lalo na yung panibagong buhay na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Itong araw na to, magkakasama po tayo ulit kahit na nasa iba't ibang dako tayo ng mundo. We are one in prayer, praying na we have one God, we have one faith, and we believe na mahal tayo ng Diyos, kaya marapat-dapat lang na ibalik natin sa Kanya ang pagpupuri at pagdadakila sa Kanyang banal na pangalan. So let us have a minute to praise Him. Sabay-sabay po tayo mga kapatid, yung pong able na mag-mute, isigaw po natin sa ating Panginoon, makarating sa kataas-taasan ng ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Ngayon na po. Sister Yes Babes, po. sorry to interrupt. Bago po tayo dumako para tuloy-tuloy na po mamaya. Acknowledge lang po natin yung mga prayer request po na nasa ating chat box. We don't want to miss that. So Yes meron po. pong for the healing po mamaya, may request po from Sister Ophel to include her husband po, si Brother Herman. Today, meron po siyang MRI. So I believe that's for his head or spine. Kasi po yung dulot pa rin nung injury niya noon sa yung airplane noon. So we had been praying for him every day. So ngayon po meron siyang MRI. So isama po natin yan. And meron din pong request from Sister Rona na please prayer for my aunt Elsie. Yan, in hospital, mini stroke, TIA. So, mini stroke. So, isama po din natin siya sa prayers. And of course, yun pong nabanggit ni Pastor Robert kanina, yung kanyang father-in-law. Pastor Robert, ano po yung pangalan ng father-in-law niyo po? If we may include him in our prayers po. Yung father yata ni Sister Mirna. Opo, ang pangalan po ay Orlando Valencia. Orlando Valencia. So Opo. meron daw pong
nakita po na diagnose na merong colon cancer. Ayun, So isama po din po natin. So 3 po yun yung idadagdag natin sa ating prayer list. And of course, I believe si Sister Marisa is still not well din po. Kahapon kasama natin siya but she was not well. Kakaranas daw po siya ng pagsakit ng kanyang tiyan. So hindi po siya nakapag-lead sa ating prayer blast kahapon. But she was with us and she was listening. So isama din po natin siya sa ating prayer si Sister Marisa po. So yun po yung mga karagdagan sa ating prayers for healing. Okay, so thank you Sister Babes. Sige po Sister Babes. Amen. Sige po, bago po tayo dumako sa ating prayer blast, let's have a minute muna po para iparanas natin kay Lord ang ating pagdadakila at pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Hallelujah. Bless you, Lord Jesus Christ. We praise you, O God, Father. We magnify your name. We glorify your name, Father, sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan, sa inyong faithfulness sa buhay namin, Panginoon. We just want to praise you, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa niyo sa amin, Panginoon. And dahil po sa inyo, nandito kami, Panginoon. We just want to give you this highest praise para sa inyo lang, Panginoon. And we thank you for everything you're doing to our lives. Sa lahat po na narito, Panginoon, we want na sama-sama namin tinapak sa inyong pangalan. Thank you, Panginoon, sa inyong kabutihan. Jesus' name, amen. Lubos kami pong nagpapasalamat sa inyo, O Diyos na buhay at banal, na patuloy na kayo ang siyang kumikilos sa bawat mga pisikal na pangangatawan po namin. Mula sa mga kapatid naming nasa banig ng karamdaman, kayo ang tunay na nagpapagaling. Kayo ang tunay na gumagawa ng himala. Sa buhay, Panginoon, ni Tatay Orlando, ang aming dalangin, Panginoon, itong colon cancer niya, O Diyos, ay inyong hawakan ang kanyang buong pangangatawan at tunay na gagaling, O Diyos, at matatanggal ang anumang porsyentong nakita doon sa test. Lord, you are the God of miracle. You are a God amazing grace. And your power ay totoong inyong pinapadama at pinaparanas noon, ngayon, at sa darating pa. Ganun din, O Diyos, kay Kuya Erman, ang aming dalangin, Panginoon, ang kanyang check-up, O Diyos, sa kanyang pangangatawan o naman parte sa kanyang katawan ng MIR. We ask, O Father God, let your precious blood and let your guidance, Lord God, ay tunay na makita wala silang makikita doon. Yes. Sapagkat ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. Ganun din, Panginoon, sa tiya ni Ate Rona, Panginoon. We ask kay Ate Elsie, kay Tita Elsie. We ask, Father God, that ang kanyang bawat mga nervous system, bawat ugat, magmula, Panginoon, sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan, kasama ng kanyang puso, bawat parte ng pangangatawan niya, Panginoon. We ask in your holy name na ang kagalingan ng Diyos, ang marirestore ang kanyang buong pangangatawan. At ito pong stroke na ito, Panginoon, ay tunay na hindi niya muling maranasan. Sapagkat ikaw ang Diyos na hawak sa kanya at inyong itatayo sa kanyang higaan. At tunay, Panginoon, ng aming pong panalangin, ang iyong dakilang pagkilos sa bawat mga kapatiran din namin na aming pong madalas na pinapanalangin po rito. Ang aming dalangin na Diyos, na ang kanser ay mawala, na ang bawat mga tumor ay matutunaw, na ang bawat may mga sakit sa bato ay magpapangsyon
ng mas maayos kesa sa dati. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan sa tenga, sa mata, sa tanging pangalan ni Jesus. At ang bawat mga respiratory system po namin, Panginoon, ay tunay na mas mararamdaman nila na ang pagpasok ng inyong banal na presensya at gagaling ang bawat aming mga kapatid. May sipon, may lagnat, may ubo. We cancel it right now sa bawat mga karamdaman ng aming mga kapatid. And in Jesus' name, Father God, patuloy na kayo ang siyang kumilos din sa kanilang mga upang ang kaligtasan, ang pag-iingat mo, Panginoon, ng kanilang mananamit. We speak for their spiritual life, the emotion. Patuloy na kayo, Panginoon, ng pagbigay sa kanilang lakas, katatagan. In the midst, Lord God, na nakakaramdam sila ng panghihina, Lord, ibayan mo ang kanilang lakas. Sapagkat kayo ang kalakas. Ikaw ang katugunan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at takilang manggagamot. Amen. Amen. Amen and amen. Father God, patuloy, Panginoon Lord, amin pong ina-acknowledge, O God, right now, ang inyo pong leading, O Holy Spirit, as we pray, Panginoon. Ang sabi mo po sa amin in Mark 11:24-11 ay that if we lift up our prayers to you, O God, in faith, in firm faith, believing that whatever we ask in the name of Jesus are already ours, ay amin na po itong tinanggapin. So we say thank you in advance that even as we pray, Panginoon Lord, ay tinutugon mo na ang aming mga panalangin sang-ayon, O God, sa inyo pong kalooban, sa inyo pong pamamaraan, O God, at sa inyong perfect timing, Panginoon. Lord, we continue to lift up to you, Panginoon, yung mga bansa, Panginoon, Lord. You are the God of all nations. You are the God who knows everything, omniscient God, who knows everything what's happening around us, Panginoon, Lord. Kasama sa mga bansa, Panginoon, ang inyong creation, Lord. Ito ay inyong nilikha, Panginoon. Kaya ikaw pa rin, Panginoon, ang kinikilala namin na siyang merong authority. You have the absolute authority, Panginoon, over all your creation, including all the nations. Salamat, Panginoon, because nakikita namin, Lord, yung mga progress ng mga unti-unti, Panginoon, although marami pa rin, Panginoon, mga iba't ibang mga bagay-bagay na ito ay nagiging sagabal sa mga peace talks, sa mga agreements between the nations, Lord. Subalit alam namin, Panginoon, that you are continuously working, O God, habang patuloy na kami ay nananalangin, we are interceding in prayer, Panginoon Lord. Alam namin hindi lamang kami, but we join thousands, hundreds of thousands of prayer intercessors all over the world, globally, Panginoon Lord. Nananalangin, Panginoon Lord, declaring, O God, peace among the nations. Ikaw lamang, O God, ang makakapagbigay nun, Panginoon. So Lord, patuloy yung leading para po sa mga government leaders, O God, na ginagamit mo rin, Panginoon, upang mapanatili, O God, yung kapayapaan sa mga bansa. We pray for this as the pillar of society and also as a prayer focus na yung patuloy po ng mga peace talks
between Israel and Hamas, at yung pag-release, complete release ng mga hostages, whether sila man ay buhay pa o binawian na ng buhay. We think about the families, yung mga families nila na naghihintay at patuloy na dumaranas ng kalungkutan at sufferings and difficulties upang makasama man lang ang kanilang mga mahal sa buhay na kasama sa mga hostages na ito. Lord, we continue to declare, O God, yung patuloy din na settlement na ginagawa between Ukraine and Russia. Lord, we heard about yung argument or yung exchange of yung mga hindi magandang salita din between President Trump and President Zelensky, and but now, Lord, alam namin that patuloy, Panginoon, na kung ninanais namin, O God, ang kapayapaan, mas higit, Panginoon, na ikaw ay, because you are the Prince of Peace, O Jesus. And alam namin, O God, na patuloy that you are working towards taking us to your promise na ito pong mundong ito namin ginagalawan, Panginoon, ay magiging we will experience, Lord, yung kapayapaan, yung abundance, a complete and full life, at kami, Panginoon, ay magpapatuloy sa panalangin despite, O God, ng mga challenges na ito na amin pong kinakaharap. Lord, we help us, O God, to learn from the past. Katulad nga po ng sharing namin ngayon, your message to us today. Help us, O God, to even look back, Panginoon, and see kung gaano ka naging kabuti sa amin sa mga nagdaang panahon, and that as we live in the present time, O God, ay yun ay magiging mananatili, Panginoon, sa aming mga puso at isipan upang ito ay magbigay ng encouragement sa amin to also continue to do the work that you have entrusted to us, and also to look forward with so much hope, excitement, and expectation, Panginoon, sa mga darating na panahon, because we know we have a God whom we serve, a God who knows even what is to come. And so, Lord, parkat ganun din sa mga bansang ito, Panginoon, Lord, alam namin, O God, you hold the nations in the palm of your hands, Lord. At sa isang command mo lang, Panginoon, Lord, ang lahat ay magbabago. So, sa inyo po namin idinudulog, Lord, lahat ng mga usapin, lahat ng mga situations, O God, sa mga bansa. We pray for all 7 continents all over the globe, O God. We pray for those who are suffering from civil wars, yung mga internal conflicts, those who are in harm's way, those who are in danger zones. Lord, we pray for our brothers and sisters in Africa, in the Middle East, doon sa mga may nasa yung mga walang freedom, walang kakayaan, O God, na ang mga bansang ito, Panginoon, ay tunay na kikilalanin ka, Panginoon, bilang Panginoon, bilang authority. Lord, we continue to believe, O God, that you are still very much in control. Ang power mo, ang kapangyarihan mo, Panginoon, yun pa rin, Panginoon, ang siyang lumulukob, Panginoon, Lord, sa bawat bansa. We pray for all the leaders, O God. Lord, we declare, Panginoon, for more Christian leaders, for more
Christians who will be in positions in governments, they will have that influence, Panginoon, sa mga decision makings, sa mga pag-i-implement ng mga policies, Lord. We think about those who are yung mga innocent victims, Panginoon, ng mga conflicts na ito. We think about those who are in economic crisis, oh God. Those who are affected by natural calamities, Panginoon. Lord, we declare your protection, your provisions, Panginoon, and most especially, Panginoon, Lord, na sa anumang sitwasyon, Panginoon, meron ang mga bansang ito, Lord, ay maging daan, Panginoon, upang makilala nila, oh God, that there is a God who is powerful enough and who is loving and who is compassionate enough to bring them out of their dark situations, Lord, and give them a future, give them hope. A God who wants to prosper and not to harm. So Lord, maraming salamat. We give you all the praise and glory in Jesus' name. Amen. 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 Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude and reverence for all that you have done in and through your church. Father, we thank you for the work that's been done in Sultan Kudarat and other new churches that's been sprouting. We thank you for the body of believers, for the fellowship we share, and for the opportunities to serve you together. We lift up the ministries of the church to you, knowing that you have called each of us to a unique purpose in your kingdom. Lord, we pray for wisdom and discernment for all leaders within the church, our pastors, teachers, ministers, volunteers, from the highest to the lowest position, Lord. May they be filled with your Holy Spirit, guided by your truth and strengthened in their calling. Grant them the strength to lead with humility, grace, and love, and may they remain steadfast in the face of challenges. Father, we pray for unity within the church, that we would work together in harmony, focused on the mission you have given us to spread the gospel and make disciples. Help us to love one another deeply, Lord, to encourage one another and bear each other's burdens. Bless the ministries of the church, Father, that they may continue to serve those in need, especially those who are poor, and those who need spiritual guidance, both inside and outside the walls of our congregation. May the outreach programs, the teaching ministries, and the service efforts reflect your love and bring you glory to your name, Lord, and equip each member to use their gifts for your glory. And may efforts bear fruit that last for eternity. We ask for your protection too, Lord, for all the ministries, protection physically and spiritually, Lord. Shield them from division, discouragement, and distraction. And may your truth continue to shine brightly through every program, every event, and every word spoken. Lastly, we pray for revival in your church, Lord, both locally and globally. Ignite a fresh passion for your word and a hunger for your presence. Draw hearts to you, O Lord, and awaken those who are far from you. May your church be a beacon of hope, love, and transformation in our broken world. We place all these requests in your hands, Lord, trusting in your perfect will and timing. We give you all the honor, glory, and praise.
In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Lord, as we are uh, in this time, Lord, we just want to ask for the strength we needed for our everyday life. But we want to thank you for supplying our strength in not just for today, but for the past days that you have been with us, uh, giving us the strength we need to endure whatever comes our way, relying on you alone for the power of the Holy Spirit. Help us, Father, to remember that you are always near, that you always protect us and support us in everything we do. Lord, we, I declare and I decree that we stay positive because of your love, because of your guidance, and of because of the protection. And I pray that your spirit and your love that you grant us the strength to overcome everything. And Father, when we are weak, let your love be our strength. So I'm praying for all of us here, Father, that we we depend on you only. Because of your love, we are here, and because of our faith, we come together, acknowledging your goodness and your faithfulness, Father. So I ask your um, precious blood to, to seal all of this prayer we utter. And by the power of the Holy Spirit, believing in your power, believing in your answer, and believing that you are always there with us. We thank you, Father. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Pastor Robert, pwede pong sa Thanksgiving prayer and benediction na po, please. Thank you po. Sige po, tayo po ay manalangin. Abba Father, thank you so much for giving us once again a clear assurance through your words that you are doing something great and powerfully to our lives, to our ministries, and every aspect of our lives, O Lord God. Thank you, Lord, for your continuous guidance, protection, and for giving us the favor that we need every day. We do believe, Father God, that you will bring us more victories, not only for our personal life, but also for our family and also for the ministries that you have entrusted upon us. Oh Lord, we remember this very moment your word in Psalm 23, verse 5, as you said, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Lord, thank you because you are doing something better for our lives in the midst of our challenging situation, in the midst of problem, oh Lord God. We should not magnify the problem and the darkness because we need to magnify your goodness, we need to magnify your love, and we need to magnify, Father God, your promises for our lives. And as we conclude our daybreak gathering this afternoon in the Philippines, Lord, we ask the powerful presence and guidance of the Holy Spirit. Enable us, Father God, to declare your goodness to many people. Enable us to share your powerful words, your powerful message, and we are able, Lord, to declare that Jesus Christ is the only Savior of the world. Lord, I declare blessing upon blessing, favor upon favor, victory upon victory, and grace upon grace for all your people today, O Lord God. Continue to embrace them, Lord, by your loving and mighty hands, and give them always the answer to all the prayers of their hearts, because nothing is impossible with you. O Lord, we bring to you all the praises and glory in the mighty name of our Lord
Jesus Christ. Amen. So, brothers and sisters in the household of the Lord, receive now the overflowing love of our God and continue to serve Him with Yes, Lord. passion and with Yes, Lord. joy in your hearts. Let us receive the blessing of our God Almighty in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Praise Amen. God. Salamat Thank you po. po. Thank you, Thank So Pastor you God Robert. po, Thank you, bless Pastor. everyone. everyone. Salamat Sige po, po, Pastor Robert. before we